Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Panibagong araw at panibagong linggo na naman po tayo na narito para sa gawain po ng ating Panginoon. Sa mga nasa live po, kayo po ay malaya na ibahagi po ito sa inyong mga pamilya. I-share nyo po yung aming live stream para sila rin po ay mapagpala ng salita ng Diyos. Tayo po ay magsimula na sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Lord God, na ipinagkaloob niyo po sa amin. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay, Lord, na hindi niyo kami, Panginoon, pinabayaan sa kabila ng mga pagsubok na aming naranasan, Panginoon, sa buong linggong ito, Panginoon. Pero tunay nga, Lord, na napakasarap pa rin na magpuri sa inyo, Panginoon, kahit sa kabila ng aming mga nararanasan, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Nagdideklara kami ng katagumpayan, Panginoon, ng pagpapala sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nakakarinig, Panginoon, ng mikropono ito, Lord God. Hallelujah. Sa iyo namin, Panginoon, binibigay ang mataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Good morning din po sa mga narito sa ating bulwagan. Yan, tayo po ay sama-sama na magpupuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Sabay-sabay natin gawitin sa ating magpuri, sumamba sa ating Diyos. Okay, sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay isisigaw ng hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Kahit sama-sama na magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Tunay na napakasarap sa iyong presensya, Panginoon. Okay, sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. Okay, sarap sa piling at nagdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay isisigaw ng hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Tayo na sama-sama, sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Minsan pa tayo sama-sama sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang
matatag sa presensya ng ating Panginoon at ihiyaw natin ng malakas na hallelujah. Hallelujah! Pumalakpak, umindak, lumundag, at humiyaw sa pa. Pumalakpak, umindak, lumundag, at humiyaw. Isa sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Umindak, lumundag, at humiyaw. Tayo na, sama-sama, na mag-alay ng pagsamba. Tayo na, sama-sama, na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Tayo na, sama-sama, na mag-alay ng pagsamba. Tayo na, sama-sama, na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Muli pa, awitin natin sa ating Panginoon. Sama-sama, na mag-alay ng pagsamba. Tayo na, sama-sama, na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, sa nag-iisang Diyos, Jesucristo. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, na Ikaw lamang nag-iisang Diyos sa aming mga buhay. Hallelujah! Yes, oh God. Salamat, Panginoon. Dahil tunay, Lord, na Ikaw lamang, O Diyos, ang karapat-dapat, Lord God, na papurihan, sambahin, Panginoon. Hallelujah. Dahil Ikaw ang aming Diyos na dakila. Hallelujah. Sa umaga pong ito, patuloy tayong magpuri at umawit sa ating Panginoon. Dahil tunay na ang ating Diyos na sinasamba ay ang Diyos na mabuti. Ang Diyos na tapat at kailanman ay hindi nagkulang sa ating buhay. Kaya't sa oras pong ito, patuloy nating alalahanin ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating buhay. At magkaroon tayo ng response bilang papuri na karapat-dapat sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, Ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na tapat, nananatili kailanpaman, O Diyos. Hallelujah. Sabay-sabay po nating uwitin ito sa ating Panginoon. Mahal kita. Mahal kita. Langga ng iyong biyaya, buong buhay. Hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa sabay-sabay nating uwitin. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay. Hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Sabay-sabay nating uwitin sa ating Panginoon.
tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Yes, Lord, Ikaw ang aming sandigan, Panginoon. O Diyos, aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Sabay-sabay nating awitin sa ating Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Sabay-sabay natin singin. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago. Awitin po natin yan sa ating Panginoon. Hallelujah, dahil tunay na ang ating Diyos ay hindi nagbabago sa ating buhay. Hallelujah. Hallelujah, patuloy nating papurihan, awitan ang ating Panginoon. Lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Minsan pawitin natin. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay
tapat sa habang buhay. Yes, Lord, salamat sa katapatan mo, Panginoon. Hallelujah. Patuloy nating awitin yan sa ating Panginoon. Hallelujah. Sambitin natin yan para sa ating Diyos, na ang ating buhay ay para sa Diyos lamang, at hanggat tayo ay nabubuhay, tayo ay magpupuri, sasamba sa ating Diyos na dakila. Hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. For the last time. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos na mabuti, ang Diyos na tapat, Panginoon, at ang Diyos na hindi nagbabago, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal, O Diyos, na araw-araw niyo pong ipinaparanas, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, Panginoon, patuloy po naming dinideklara, O Diyos, sa aming buhay, Lord God, na patuloy naming ihahayag, Panginoon, isisigaw, aawitin, Panginoon, ng iyong kabutihan, O Diyos, sa aming buhay, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay, Lord, na Ikaw lamang ang aming Diyos na tapat, Lord God. Kaya sa iyo lamang kami, Panginoon, magtitiwala, sa iyo lamang kami lalapit, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God. Patuloy na tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming papuri at awitan, Panginoon, sa umagang ito. Purihin ka, Ma, dakilain ka, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Check. Isang pinagpalang umaga sa ating lahat, at nais ko ring batihin ang lahat ng mga katatayan. Happy Father's Day sa inyong lahat, at nawa ng mga tatay ay patuloy na lumapit sa Panginoon, lumago sa kanilang spiritual na buhay. Glory to God, dahil may mga tatay ngayon na mga inire-raise up si Lord. Marami pa siyang tatawagin na mga ama ng tahanan na sila yung mga magiging pastol ng kanilang mga tahanan. Glory to God. And ngayon, tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. And join me in the book of Corinthians, chapter 2, beginning from verse 14. 14, and then talon tayo ng isang verse sa chapter 3. Sabi dito sa 1 Corinthians 2, verse 14, first, not second.
Sabi dito, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. The spiritual person judges all things, but in himself to be judged by no one. For who has understand the mind of the Lord, so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Chapter 3, verse 1. But I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ. Hallelujah. Father in heaven, we glorify you and we thank you for this morning. Sinamba ka namin sa pamamagitan ng awitin at patuloy ka naming sasambahin sa pamamagitan ng aming pakikinig ng iyong mga salita. And after this, O God, after naming marinig, ay malakaran namin ang nais mo sa aming mga buhay. Father God, we exalt you, O God, and we acknowledge your goodness. Thank you for the life. Thank you, Lord God, for causing us, Lord, to know you more sa aming mga buhay. At ikaw ay nagpapakahayag. Malaya po kayo na kumilos at mangusap, baguhin ang puso ng bawat isa, maging katulad, kawangis mo, Panginoong Yesus. Hallelujah. Thank you for this morning, and Holy Spirit, continue to teach us your words. Give us understanding, O God. Lead us into all truth. I speak blessing, I speak life, I speak healing sa lahat, Panginoon, ng mga nandito ngayon, mga nanonood, nakikibahagi ng live stream. Bless their lives of these people, O God, of these brethren. Maranasan nila, Panginoon, ang mga pangako mo sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Salamat po, Diyos. You deserve all the glory. You deserve all the praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So dito sa mga talatang binasa natin, the writer, which is Apostle Paul, ay patuloy na nagpapahayag ng salita ng Diyos at meron siyang kinategorize dito ng tatlong klase ng tao. Tatlong klase ng tao sa binasa natin. And that is the natural man, the carnal man, and spiritual man. So tayong mga tao, masyado tayong mag-label ng tao, no? Mag-categorize kung anong klase yung pagkatao niya. Minsan nakabase sa kanyang estado, nakabase sa kanyang karir, nakabase sa ating naobserbahan. The Bible, ganun din naman ang Biblia. Merong category, kinakategorize niya ang iba't ibang klase ng tao. And in these three category na binanggit natin, the natural, the carnal, and spiritual man, ay halos lahat ay mahuhulog dito or ma-identify natin yung ating mga sarili. So now, ang gusto ng Panginoon sa atin ay makilala natin ng lubusan si Kristo na ating Panginoon at tayo ay lumago sa ating buhay. Ngayon, sabi ko nga ay panahon ng mga tatay ngayong araw na ito, in which dapat ang mga kalalakihan ay mag-mature, not just on the stature of a man, but also in the spirit. Now, tignan natin yung tatlong bagay na ito, the natural man, the carnal man, and the spiritual man. By the way, the title of our message this morning ay pinamagatan nating The Roadmap to Maturity. So, possible na we are expecting yung mga nakapaligid sa atin or maybe sa ating buhay na bakit hindi ako nag-grow? Bakit hindi ako nagagamit ng Panginoon kagaya ng paggamit ng iba? So maybe you are not growing. You are not increasing when it comes to your faith. You are not increasing when it comes to your relationship sa Diyos. Hindi siya nag-upgrade, hindi siya lumalalim. At bakit kaya? So, possible, hindi ka naman magpo-fall dito sa number 1. Pero possible, sa pangalawa. Ngunit kailangan pa rin nating identify itong kinategory ng Bible
At tignan natin yung una, yung the natural man. Sino ba siya? Ano ba yung natural man? This natural man lives naturally. Normal na tao. Casual na tao. Pwedeng naniniwala sa Diyos, pero wala talaga siyang relasyon sa Diyos. At ang buhay niya, pagkagising, kain, trabaho, tulog, nood, social media, aral, kung ano lang yung natural na nangyayari sa mundong ito. Namumuhay lang siya ng ganoon. And ito, don't expect that this man ay mayroong paglago kasi siya ay natural person. And laliman pa natin, unang-una, he is depraved. Ang isang natural person or natural man, depraved. Nandun yung kanyang tinatawag na siya ay yung tinatawag na natural or what we call that. Yeah, yung natural sin nasa kanya. Sabi ng Isaiah 48 verse 8, the natural man is prone to sin. Bakit? You have never heard, you have never known from of old, your ear has not been open. For I knew, sabi ng Lord, that you would surely deal treacherously, and that from before birth, you were called a rebel. So, tignan mo yung kondisyon ng natural man. Kaya nga, ito, kailangan niya ng tagapagligtas. Walang mabuting bagay, kumbaga. Kasi nga, sa sinapupunan pa lang, meron ng daloy. Ito yung buhay na hindi naisin ng Panginoon. And also, He is directed. The natural man's life is out of his hands. There is something na nagko-control sa kanya, and no other than Satan. In Ephesians chapter 2, maliwanag na sinabi doon, verse 1 to 3. So, yung natural man, don't expect na malid mo yan into maturity. Pag sabing, mag-church tayo, you cannot invite that person. Pahirapan yan. Sa pilitan. At ang priority niyan is never to be spiritual. Sabi niya dito, and you were dead in the trespasses and sins, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Yan ang kondisyon. After the fall, na-categorize ang tao as a natural man. And also, he is darkened. Yan ang kalagayan. 2 Corinthians chapter 4, verse 4, ay sabi doon, the God of this world has blinded the minds, of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Itong natural person na ito, wala. Minsan, sa pag-iisip, natural lang din. At itong mga taong ito, they are deceived kasi hindi nila alam na sila ay natalukbungan. Hindi nila makita yung liwanag ng gospel. So don't expect na merong spiritual na hunger na darating sa mga taong ganito. And also, he's doomed. Papunta siya sa kapahamakan. Itong natural man na ito, siya ay papunta sa kapahamakan. Hell is his certain future.
in Psalm chapter 9, verse 17, pinakita dito that the wicked shall return to Sheol, all the nations that forget God. Nakakalungkot, no? Dahil minsan, akayin mo ang tao, palapit sa Diyos. Halika. Pero, never na mag-give ear, never na magpa-prioritize dahil siya ay natural man. Ang kailangan dito talagang maipag-pray ng lubusan upang makilala niya ang Panginoon sa kanyang buhay. And in the sight of God, he is dead. The natural man, he is dead. Para siyang sasakyan na walang battery. Na kahit gaano kaganda yung sasakyan, kung walang battery, hindi umuusad. So, a natural man is in the state of death. In the sight of God. Kaya patay ang lahat ng mga taong they live naturally. And also, identify naman natin yung isa. Itong taong ito ay nakakilala sa Diyos, but siya naman ay carnal person, which is, hindi siya namumuhay sa naisin ng Panginoon. He or she lives unnaturally. Yung sinabi sa chapter 3, verse 1, in-address ni Paul yung mga tao na infant. But I, brothers, could not address you as spiritual people. Hindi lang infant, kundi, but as people of the flesh, as infants in Christ. You know, ang buhay nila ay sundin yung laman, sundin yung sarili nilang kagustuhan. They accepted Christ as their Lord and Savior, pero sinusunod pa rin nila, sila pa rin yung master ng buhay nila. Hindi sila nakikinig, hindi sila nagpapadisipulo. Kaya si Paul, yung sinasabi niya ito, medyo parang pa-rebuke ito. Kasi hindi ko kayo makita na spiritual. Ang nakita ko sa inyo, yung gawa niyo, mga makalaman, mga infant. Hindi kayo lumalago. At itong mga taong ito, this type of person, yes, they have salvation, yet mostly unchanged. Hindi nagbabago. He has never grown in the Lord. He is always being defeated by the flesh, defeated by the world, defeated by the devil. So, it is possible to be Christian or to be a Christian and be very carnal. Parang yung hayop na pag kung saan madikit, anong tawag doon? Unyango. Na kung saan madikit, kulay blue. Nadikit sa blue, blue din. Pag nadikit sa green, green din. At alam nyo ba, ang kalagayan ng mga taong ito, because they live unnaturally, they are defeated. Itong taong ito, he is defeated. Saan? He can't walk spiritually. Di siya makalakad. Baga, lame, paralyzed yan sa kanyang spiritual journey. He can't war spiritually. Hindi rin siya makapanalangin. Carnal eh. Kaya alam niyo yung mga taong merong mga na sidetrack yung kanilang spiritual life, they cannot pray. Di nila makayang mag-pray ng matagal. Kasi nga, they are carnal person. And they can't work spiritually. Yung kanilang paglilingkod, hindi nila magawa, hindi nila magampanan. They know na kailangan nilang gawin, pero hindi nila magawa. Because they are carnal. And malaking dagok yan sa isang Christian, isang saved person na hindi siya makalakad sa gusto ng Panginoon, hindi siya makapanalangin, at hindi rin siya makapaglingkod sa Diyos.
Marami na tayong nakitang mga ganyang mga tao. That they can't surrender yung mga bagay na dapat isuko nila sa Diyos. Kaya nga, noong vision casting I've shared, alam nyo, madali lang naman pumasok sa ministry kung may talent ka, may skill ka. Lalo sa maraming mga churches, napaka-open lang. Basta, sige, pwede na yan. Basta, nandiyan ka, pwede na yan. Pero yung spiritual na buhay, mayroong malaking problem. Pero time will come, hindi rin naman sila magtatagal kasi nga, meron silang mga hindi isinusuko sa kanilang mga buhay. Kaya let's reflect on this. Kasi possible na mangyari sa iyo ito. Na yung lakad mo, hindi diretso. Yung paglilingkod mo, aandap-andap. Hindi mo magampanan. Hindi yun ang nais ng Panginoon. At yung mga carnal person, he is dependent. Itong malaking problema to, yung mga dependent. Masyadong dependent sa kanyang sarili. At the same time, dependent din pagdating sa kanilang spiritual. Nakadepende sa gusto nila. At the same time, pagdating sa spiritual, pakainin lang ng pakainin. Hindi man lang nagbabasa ng Biblia. Pagdating sa spiritual. Pero pagdating sa mga gawaing makamundo, ayaw paano nito? Ayaw mapakialaman. Yun yung problema. Spiritual, napaka-dependent sa mga nagangaral, nakikinig naman, pero pagdating sa labas, wala na. Independent na ulit. At hindi mo maano tong mga taong ito. Hindi mo pag-exhort to. Hindi sila, he can't teach, he cannot serve. Bagkos, gustong pa nga niya siya ang paglingkuran. Yung mga carnal person. So, mahirap yung hindi lumalago. Laging talunan, laging ang kanyang spiritual na buhay. Tanungin mo yung mga verses, walang alam sa mga scripture. And isa pang delikado sa carnal person is, he is divisive. Ito yung nagdudulot ng mga trouble sa church, ng gugulo, ng chichismis, pabigat. Yan, wala silang magawa eh. Kaya sila ay mga carnal. Nabanggit yan sa 1 Corinthians chapter 3, verse 3. Tignan natin. Magbigay tayo ng ilang mga verses. Sabi niya, for you are still of the flesh. For while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh and behaving only in a human way? So yung iba dyan, yung sinabing flesh, carnal ang pagkakaano dyan. So pinag-aawayan pa nila ay kung sino yung kanilang sino yung leader nila, sino yung sinusunod nila. So sila ay nagki-create ng mga division, which is hindi ito magandang katangian ng mga Kristiyano. Wala nang ginawang mabuti, wala din na nga naglilingkod, di na nga nagiging part sa mga gawain, nagdudulot pa ng pagkabaha-bahagi. So, kaya pala, mapapansin natin na hindi sila ginagamit, hindi sila lumalago because they are carnal. So, let's reflect on ourselves. Anong klase? Saan na tayo? Anong category na tayo? Sa natural man? Totoo na ba talaga tayong kumilala kay Lord? O sama-sama ka lang dahil nakikinig ka ng Word of God, nakikibahagi ka, kasi andun yung tropa mo, andun yung magulang mo, wala ka pa talagang personal na relasyon sa Diyos. Pangalawa, meron ka ng relasyon sa Diyos, pero namumuhay ka pa rin, taliwas sa kagustuhan ng Panginoon. I-reflect mo yon. Na pag nasa church ka, mabait ka, pag wala ka sa church, you are different person. And sila yung mga carnal person. And they are always defeated, dependent, and divisive. Now,
punta natin yung nais ng Panginoon sa atin, na ito dapat ang malakaran natin, the spiritual man. They live supernaturally. Ang pamumuhay nila, extraordinary. Makikita mo, they shine. Ginagamit sila, salt and light. So, the spiritual man has been born twice. Born twice, hindi lang minsan. Kaya nga, kapag isang beses ka lang ipinanganak, walang langit para sa'yo. Dapat 2 beses kang ipanganak in the flesh and also in the spirit. And the spiritual man, he is in a living, growing, vibrant, personal relationship with Jesus Christ. So, and as a result, dahil na born again ito, he has the God-given capacity to live differently. Meron siyang kapasidad to live differently. Ang Holy Spirit kumikilos sa kanya. That's why ngayon siya ay nag-grow, iba ang kanyang buhay. So ngayon, I would like to challenge na ito yung lakaran natin, mga kapatid. Whoever you are, wherever you are, mga kapatid, gusto kayong hamunin na lumakad tayo sa naisin ng Panginoon. At itong spiritual person, he lives by the Spirit. The spiritual man lives his life governed by the rule of the Lord, by the rule of the Holy Spirit in his heart. He gets into the Word. Yung salita ng Diyos, yun yung kanyang basihan and allows to transform his life. Ganun ba tayo? Tayo ba spiritual man? Then, napakagandang bagay. And also, he learns from the Spirit. Hindi lang siya namumuhay, natututo din siya, nakikinig siya sa pangungusap ng Holy Spirit. Ang tayong mga anak ng Diyos, kapag tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, the Holy Spirit nagbe-minister sa atin. Nangungusap siya sa kanyang mga anak. Kaya mapapansin nyo, minsan may magpa-pop up sa iyong isipan, may conviction na, anak, wag mong gawin yan. Hindi na ikaw yan, hindi na tama yung ginagawa mo. Kapag namumuhay ka kagaya nito, hindi na kailangang turuan ka pa ng iba. Na kahit mag-isa ka, alam mo na kung ano ang gagawin mo. The spiritual man is able to receive the truths, yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya niyang i-grasp yung mga spiritual na bagay, kaya niyang unawain dahil nga ang Holy Spirit ay nasa kanya. Hallelujah. Para sa kanya, ang salita ng Diyos, ito ay pagkaing kagaya ni Job. Ang sabi ni Job sa Job 23 verse 12, sabi doon, I have not departed from the commandment of His lips. I have treasured the words of His mouth more than my portion of food. Mga spiritual na tao, gustong-gusto nila ng Word of God. Gustong-gusto nilang umattend ng salita, umattend ng mga gawain, just to hear the very Word of God. At yun yung mga spiritual person. Bukas sa kanila, bukas sila sa Word of God. At gustong-gusto nila ito. I pray na yung mga kausap ni Lord ngayong umagang ito ay mga spiritual man, spiritual person. Amen? Amen. Hallelujah. Glory to God. And also, he is liberated by the Spirit. Yung spiritual man na ito, the spiritual man is liberated from the bondages to the flesh. Bondage to the flesh, the world, and the devil. Bakit? Dahil alam na niya kung ano ang kalooban ng Panginoon. He is able to discern the will of God by examining, by discerning kung ano yung naisin ng Diyos. Hallelujah. Ito ang hinahanap ni Lord ngayon sa huling araw. And praise God, marami siyang i-raise up ng mga
ng mga ganitong tao that they are pinalaya ng lubos, nagtagumpay na sa gawa ng laman, nang pipiliin nila yung kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya let's identify nasaan tayo dyan. Hindi ito yung panahon ng paglalaro. Ito yung panahon ng pagsiseryoso, lalo na ng relasyon mo sa Panginoon. Well, kung ikaw ay namumuhay pa sa carnality, may panahon ba para isaayos? Repent. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan, sa iyong, kasi maraming mapagkunwari na espiritual. So, hindi po pwedeng biruin yung takbuhin. So, mahirap maging talo na. Kaya kung tatanungin mo, bakit ako laging ganito? Bakit ako laging talo? Bakit hindi ako nagtatagumpay? Bakit hindi ako ginagamit ng Diyos sa gaya ng paggamit ng iba? Bakit hindi ako nagiging fruitful? Maybe you are living unnaturally. You are not living supernaturally. Hallelujah. Lumaya tayo sa mga bagay na gawa ng kaaway. Alam niyo yung soulist part ng buhay natin, yung inner man. Kailangan talaga ipalinis mo yan ng lubusan. Kasama yan na ipag-pray mo, Lord. Puso't kaluluwa ay malinis upang sa gayon makalakad tayo sa naisin ng Diyos. May laging labanan ngayon. Laman at espiritu. Praise God, kasi yung mga kausap ko ngayon ay mga spiritual man. Spiritual person. Amen. Hallelujah. Iwanan natin yung immaturity, iwanan natin yung infancy, iwanan natin yung hindi naisin ng Panginoon. Kailangan, hindi pwedeng hindi mo ilaban yung iyong spiritual na buhay. Marami nagpapadaus-dus pababa. Marami sila ay ang buhay nila palayo na sa Panginoon. Madami nang nasa apostasy ngayon. Marami na ngayon nasa backsliding stage. Marami ngayon nandun sa kalagayan. Yan, normal Christian na attend, after that, iba na naman ang buhay. Hindi yun ang naisin ng Diyos. So that's why, ngayong umagang ito, tanungin natin, what type of person are you? Sa tatlong bagay na yan, nasan ka? Just be honest. Hindi mo pwedeng pekein ang pagiging Kristiyano mo. Dapat i-identify mo. And after identifying, that will be the start. Lalo na kapag nakita mo na hindi maganda yung kalagayan mo, then that will be the start na ikaw ay lalago ka na. Yun yung panahon na ikaw ay magpupursige na. So, mahirap pilitin yung mga natural man. Pero yung mga spiritual person, hindi mo na kailangang sabihan pa yan na, uy, umattend ka. Kukusa na yan. Hindi mo na kailangan sabihin, maglingkod ka, maglilingkod na yan. Hindi mo na kailangan sabihin, agahan mong umattend sa church. Huwag kang palate, alam na niya yun kung spiritual yan. Dahil ang Holy Spirit mismo, ang mangungusap sa kanyang buhay. Amen. So praise God, ngayong umagang ito, ay patuloy na ninanais ng Diyos sa atin na tuloy-tuloy tayo sa ating pag-increase, lalo na when it comes to our faith. Be a good disciple. Upang sa gayon, ikaw ay maging fruitful, ikaw ay mamunga. Sa mga katatayan na mga nanonood, grow. Upang sa gayon, tayong lahat ay maging pagpapala sa ating pamilya, sa mga tao na mga kasalamuhan natin. Glory to God. Father in heaven, thank you for this morning.
na patuloy niyo pong inahayag ang iyong sarili at ang iyong mga salita. At pinapasalamin sa amin, what kind of person are we? Kami ba ay carnal? Kami ba ay natural or spiritual? So thank you, Lord, for saving us. Thank you, Lord, dahil minahal niyo kami, pinatawad sa aming mga kasalanan, at may buhay na walang hanggan. Right now, mayroong labanan in the flesh and in the spirit. So I pray, Lord, katagpuin niyo po ang bawat isa na mapagtagumpayan nila yung carnality, yung worldliness, yung compromising, Panginoon. I pray na bigyan niyo ng lakas na matutong magsuko ng kasalanan, magsuko ng mga bagay na nagiging kaagaw ng kanilang paglago, Panginoon. Bigyan niyo sila ng pananampalataya na magdesisyon, O Diyos, na kaya nila na mamuhay na ikaw ay kanilang pinapaluguran. I pray, O Lord, na ang mga anak mo ay mamuhay supernaturally, living, learning, liberated, O God, by the Spirit. Pinalaya mo, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Father God, I speak and declaring, O God, sa mga kapatiran, na sila po ay lumago, Panginoon, at tuloy-tuloy na lumalim sa pagkakilala sa iyo, O Diyos, at mapaglingkuran ka nila ng lubusan. Thank you, Lord, sa mga kapatid, nasaan man sila, walang lalagpasan, Panginoon. Touch their lives, O God, at makapamuhay sila na ayon sa iyong naisin, Panginoon. Thank you, Father God. Hallelujah. Once again, glory and honor belongs to you. At bilang yung lingkod, patuloy akong nagdideklara ng buhay, kalakasan, kagalingan sa mga kapatiran, katapatan mo, Panginoon, ang kanilang maranasan, ang pag-ibig mo na bumabalong sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord, for your goodness, O God. Hallelujah. Salamat po, Holy Spirit. Quicken every heart and soul right now in the name of Jesus. Saturate their lives, O God. Purihin ka, aming Diyos. Be magnified and be exalted. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Glory to God and shalom. At kung kayo ay napagpala ng salita ng Diyos, feel free to share this live stream upang marami din ang mapagpala. So, glory to God. Shalom, shalom.